So dahil hindi bumalik si Mikay, ang ginawa ko na lang, ang sakit kasi ng tiyan ko nung time na yun. Putya, bumaba ako, in-stress ko yung isang kasama ko sa bahay. So sabi ko, ate, bilisan natin. Ginising ko na rin si Landon. Sabi ko sa kanya, baby daddy, bilisan na natin, magligpit na tayo. Sobrang taranta ko, ang init ng ulo ko. Time na yon ayokong mag-translate kung paano ko gustong iligpit yung bahay. Kaya mainit lang talaga ulo ko nun. So, dumating na sila lahat sa bahay. Actually, pagkarating nila sa bahay, konting kwentuhan kami kasi magkakaroon po kami ng reality show po sa isang network. Abangan niyo po yan at kami po ni Baby Daddy ay kasama po doon. At kasama na rin doon na may interview kami kung paano ba kami ni Baby Daddy sa isa't isa. At buti na lang kahit paano na masmasan ako na nawala ng inis ko. So, syempre, tinur ko sila sa bahay. Ayun, ang ending, syempre, dahil doon din nakatira si Mikay, kinatok ko para mapakilala ko siya. Dito po dahil hindi rin siya humarap. Kasi hindi nga siya nakaayos. Ito yung sinasabi ko na pagigil ka, kahit hindi ka kasama sa show, kailangan lagi kang ready. Gusto mo ba talaga na sumikat ka? Gusto mo ba talagang kasama ka sa mga show? Gusto mo ba talagang nakikita ka sa TV? Kasi hindi ko nararamdaman yung gigil na gusto niya. Kasi marami dyan papansin, may bibisita nga lang na director sa bahay nila o artista lang sa bahay nila o scout agent. Nakaayos kahit hindi sila yung kasali. Baka malay mo kasi mapansin sila, diba? Sa kanya, tulog lang siya. Sige, naintindihan ko naman, may ginagawa rin siya. Pero, sabi nga nila, kapag may director o producers dyan, kailangan you're at your best. Kailangan ready ka. Para kasali ka. Kapag hindi available yung isa, o hugutin ka. Papakita mo talaga kung gaano mo ka gusto.